Pag mga naka-transfer na iba yung energy mo. Hindi na siya stress. Pag mga iba na yung environment sa trabaho. Okay. So, praise God. Salamat sa buhay ng bawat isa, no? Dahil today is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. Masaya po ba tayong lahat? Amen. So, true ba? Masaya kayo? Amen. So, praise God, no? Kumusta po ang nagdaang linggo natin? Kumusta? Amen. Amen. Paano naging amen? Mabuti kay Diyos dati. So, praise the Lord, no? At tayo nagkita na lang tayo face to face ngayon. So, hindi ko na patatagalin pa. Sabi nga sa slide natin. Saan mo? Nasaan na yung... Ay, ito pala. Pupulot naman. Hirap talaga ng kakain ng buong pakwan. So, ayan. Wala na. Okay. So, walang patumpik-tumpik. Are we ready for the Word of God? Handa na ba tayo sa salita ng Diyos? Handa na po ba tayong makinig? Hindi lang basta makinig, kundi magpaturo sa banal na Espiritu. Amen? Amen. So, sabi na sa slide, the title of the Word of God today is entitled The Suffering Servant. Okay? The Suffering Servant. Okay? Napaka-English tayo. So, our key verse will be found in the book of Isaiah 53, 3 to 5. So, kung may mga Bible kayo, subukan nyo lang buksan yan. So, kung alam nyo saan nakalagay yung Isaiah, nasa Old or nasa New Testament? Old, amen. So, the suffering servant and the main topic about this, our word today is about substitute or substitution. Okay? Ano ibig sabihin ng substitute or substitution? Kapalit. Or pamalit? Amen. Pwede din. Or in behalf. Di ba? So, ikaw yung for example, iba yung dapat na nandun sa pwesto mo, pero ikaw ang pinalit. Or vice versa. Siya dapat ang nandun sa pwesto mo, pero ikaw ang nandyan. Amen? So, tinanong ko si Kuya Joke kung magagalit ba siya kung hindi ako gumawa ng slides. Magagalit ba siya kung hindi ko nagawa yung mga bagay na dapat kong gawin. Sabi niya, hindi naman daw. So, sabi ko, okay na, okay. Kung hindi ka magagalit, ikaw ang gumawa ng slides ko. Amen? No? Pero hindi nga ganun. So, for example, substitution, iba yung may kasalanan, pero ikaw yung nagbabayad. So, ipagpalagay natin, in modern topic. Sino dito ang may utang? Hindi ko natin kinakahiya yan. Amen? Amen? Pero hindi sila nagtataas ng kamay. Hindi lang sila nagpapahalata. Pero hindi tayo nahihiya. Amen? So, nasubukan nyo na ba yan? May utang kayo. Amen? Amen. So, ang utang, for example, may utang, yung iba yung nagkautang, pero ikaw yung nagbabayad. Garanto, pagpalagay natin gano'n. Nasubukan niyo na din ba yun? Masakit yun. Mapait yun. Okay, di ba? Kasi pag may utang ka, sino mag-aagos sa atin na ang utang mahirap bayaran? Amen? Mahirap bayaran pag may utang ka, lalo na pag sakto-sakto lang yung budget mo. At mas lalong mahirap kung hindi pera yung utang mo. For example, yung utang na loob. Mababayaran ba yun? Mahirap bayaran niya, di ba? Kaya, tanungin mo nga yung katabi mo, may utang ka ba? Ayaw umamin. Tapos tanungin mo kanino. Hindi po ito bill. Baka maano kayo kung sino. So,
mahirap dalhin ang utang, di ba? Kung pwede nga lang, huwag mag-utang, di ba? So, whether it's financial at lalo na kung utang na loob, mahirap. Dahil sabi nga sa isang hashtag na sinabi na pag utang ay bayad, ako din ang makikinabang. Amen? So, which is true enough. Kasi kapag may utang na hindi nabayaran, something or someone will suffer. Amen? Tandaan po natin yan. Yung iba dito sa dito, ba't ba ako na-attend dito? Ba't ba ako ngayon pa umatid? Utang topic kayo. So, example, budget ng iba, di ba, nagsasuffer. Or buhay ng iba na apektahan. Kapag may utang na hindi nababayaran ka pa. Kaya yung utang dapat bayaran kasi sa huli, ikaw din ang nakikinabang. Di ba? And pag may utang na hindi nabayaran, anong mangyayari? For example, worst case scenario, may tubo, interest, lalaki yung tubo mo. For example, talagang hindi mo na kayang bayaran, wala talaga. Hindi mo na mababayaran, anong mangyayari? Ha? May narinig ako sabi, kulong. Pwede, di ba? Meron yan, di ba? May mga kasong estafa, pero sabi nila wala naman doon nakukulong sa utang, kaya confident sila mangutang. Pero meron yan, di ba? Kapag talagang hindi mo mabayaran yung utang mo, ang tendency is makukulong ka. Or ipapakulong ka, mapapakulong ka, yun ang pinaka-worst scenario, di ba? And kapag there is justice met, di ba? Parang ganun ang nagiging kasi hindi mo kayang bayaran. May mga nagsasabi na hindi mo kayang bayaran yung utang mo. Ipapakulong na lang, di ba? And yung iba, dapat lang sa iyo yan kasi hindi ka marunong magbayad ng utang. Di ba? Or is somehow may justice, di ba? And other scenario is, for example, nanonood ka ng mga TV, manonood ka ng Korean novela, may mga kontrabida, yung mga masasama, nakukulong, di ba? Nasasabi mo na, buti nga sa iyo yan, nakulong ka, nabayad ka, kasi ang sama mo. Di ba? Parang may inner sense tayo na parang natutuwa tayo na kapag yung isang kasalanan ay nababayaran or kung yung isang kasamaan ay natundukan. Di ba? We have that inner sense of justice na buti nga sa'yo kasi deserve mo yan. Makasalanan ka. Buti nga sa'yo kasi masama ka. Di ba? Meron tayong mga ganyan na feeling, di ba? Kahit gaano kabuti tayo or kahit gaano tayo righteous, we have that inner sense of justice. And saan ba nanggagaling yung ganyan na feeling natin? Na kapag ang utang ay nabayaran or kapag ang kasamaan ay natuldukan, we have that fulfillment. Saan po nanggagaling yung ganyang feeling? The truth is, galing po sa Diyos yan. Diba? Galing sa Diyos yan because God is righteous and holy. Holy and just. Diba? So, tayo bilang we are created in the image and likeness, God's own image and likeness. We also have that feeling na kapag nabayaran o natuldukan yung kasamaan, we are na-fulfill yung puso natin or there's something in us na na-fulfill kasi nga galing sa Diyos yan because God is holy and just. At sabi pa, may nakita pa ako sa isang hashtag na ang utang ay responsibilidad na dapat panindigan. Diba? So, kung hindi natin kayang panindigan yung mga utang natin, alam natin na sa huli may kababagsakan. May may disadvantage yan. Di ba? Kaya responsibilidad ng bawat isa. Hindi lang ang topic natin is about financial, di ba? May makukompromiso.
So, paano pag yung utang natin hindi pera? Hindi rin oras, o hindi, ano, paano, paano pag yung utang natin, hindi talaga siya kung paano. Real talk, ang utang, lahat tayo may utang sa Diyos. Amen? Ang utang natin ay itong mga kasalanan natin. Amen. Di ba? Lahat tayo may kasalanan sa Diyos at ito ay malaking pagkakautang natin sa Kanya. Kaya hindi pera yung tinatawag natin dito. Ang utang natin sa Diyos ay itong mga kasalanan natin. At itong mga utang na to, hindi siya physical na pwedeng sabihin na mababawi ko to, mag-attend lang ako kada Friday, attendan ko lahat ng simbahan dito sa Jeddah, sa Pilipinas, mag-attend ako. Parang iniisip natin na hindi physical na mababawi mo sa pag-attend lang. Diba? At hindi din ito about intellectual na kahit memorize mo yung buong Bible, kahit attendan mo lahat ng seminar, memorize mo lahat ng mga sayings ng mga pastor, na makilala mo sila lahat. Hindi about dyan. Pero ang utang natin sa Diyos is more on moral. Alam mo yung moral sa pagkatao natin talaga? That God is good, hindi tayo mabuti. Diba? God is good, we are not. God is righteous, we are not. And we are sinful. Diyan tayo bumabagsak. Na kahit anong gawin natin, makasalanan tayo. Diba? Anong sabi sa Romans 3:23? For all. Sabihin nga natin all. 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 Isigaw natin all. Sa Tagalog, lahat. Wala pong exempted dito. For all have sinned and fall short to the glory of God. Ano po ba yun? For example, this is the glory of God. Ito ang glory ni God. Tayo, nandito lang. Nandito lang tayo. Hindi tayo umabot dito. At kung dito tayo, lahat tayo nandito. Walang exempted. Diba? Kahit sino pa man. We all fall short in the glory of God. Amen. Amen. Sino dito ang walang kasalanan? Madami. Tama yan. So, kahit gaano ka pa kabait, kahit wala ka namang inaway, wala kang binigyan ng atraso, wala kang inaaway, kahit nag-donate ka pa ng ilang milyon sa mga bahay ampunan, kahit araw-araw kang magpakain ng mga squatter, pakain sa labas, lahat yan, lahat tayo, hindi natin mababawi dyan. Kasi nga, ang sabi pa sa salita ng Diyos, lahat ng ginawa natin, lahat ng gawain natin, ay it's all a filthy rags. Isang basahan lamang sa harapan ng Diyos, di ba? Like for example, sinasabi ko, mabuti ako, mabait naman ako, pero ikumpara sa Diyos, wala yan sa kabaitan ng Diyos. Para lang yan, magaling ako mag-basketball, magaling ako mag-dribble, pero kung ikukumpara ka kay LeBron James, wala ka. Di ba? Sasabihin mo, magaling ka kay magbilyar, pero kung makakaano mo si bata, wala ka, panis ka, di ba? So, we are nothing compared to God. Amen. Sino po bang amen doon? Amen. 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 Di ba? We are nothing in front of God. Wala tayong maipagmamayabang sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi si Lord, Exodus 34:7. Exodus 34:7, the first part. Keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sins. Kasi tayo, ito ang meron sa atin. Itong tatlong to. Iniquity,
transgression, and sin. Diba? That is one of our nature. Yang tatlong yan. Iniquity, transgression, and sins. Yan ang meron tayo. So, isa-isahin natin. Ano po ba ito? The nature of man. Una, sin. Ano ang sin sa Tagalog? Kasalanan. So, it's an offense. It's missing the mark. Di ba? Kaya nga, di ba, sabi dyan sa illustration, may bullseye dyan sa gitna. Hindi ka tumama. Lahat tayo hindi tumama sa bullseye. Yan ang kasalanan. Di ba? May pinapagawa sa'yo, hindi mo ginawa. It's missing the mark. That's a sin. You try to be good, but in the end, you failed to do. Di ba? Sinubukan mo naman. Sinubukan mo, pero kinapos ka sa huli. Amen? Sinubukan mo namang wag bumili, pero sayang naman naka-sale. Amen? Di ba? Sinubukan mo namang umiwas, pero yung palay na ang lumalapit. Kinapos ka. Amen? So, ikaw yung nasa kantang, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Yun. Ikaw yun. Tayo yun. Di ba? Sinubukan mo, pero sa huli, you miss the mark. Di ba? Hindi mo na-target yung gitna. Sumablay ka. So, the next nature of man is this transgression. Okay pa ba yung mga English natin? Punuin natin yung mga English, no? Kasi yun madalas yung kahinaan natin, English, no? Para may malaman tayong bagong term. Transgression. Next is to choose to intentionally sin. Willful trespassing. Klaro-klaro naman, no? Diyan sa picture, no? Yung alam mong mali, pero ginawa mo pa rin. Di ba? Yung kapitbahay mo, may malapad na manggahan, sabi no, trespassing. Pero, hinog na yung mangga, ang ginawa mo, binaba mo o binutasan mo yung kawayan na bakod. Oh. Or inakyat mo yung bakod. Alam mong mali, pero ginawa mo pa din, di ba? So, alam mong mali na mag-cutting classes, inakyat mo pa din yung pader. Diba? Alam mong mali na mag-cutting classes, pero nagpo-computer ka pa din. Dati yun. Okay, diba? Mga high school days, diba? Diba? So, nag-over the bakod ka. Kahit sinabi, nakatatak doon na no trespassing. Bawal, ano ba yan sa Tagalog? Basta bawal. No trespassing. So, ang pinaka-famous na example in the Bible is David and Bathsheba. Di ba? Paano nangyari? Kung alam niyo ang story, di ba? Si David, isang hari, isang hapon nakita niya si Bathsheba na naliligo. Kahit alam niya may asawa, kinuha pa din niya si Bathsheba. Diba? At inasawa niya si Bathsheba. Diba? So that is, alam mong mali, pero ginawa mo pa din. Amen. So, one-way sign. Sinabi na one-way lang, pinasok mo pa din. Diba? Sabi na, bawal mag-U-turn, nag-U-turn ka pa din. Yun, diba? Willful trespassing. Kahit kasalanan, ginagawa mo pa din. Third is iniquity, the nature of man. Ano po ba ang iniquity? Internal corruption or perversity. Ito na yung last stage mo. Una, gagawa ng kasalanan. Una, occasional lang, hindi mo sinasadya. Next is this willful trespassing, yung transgression, na parang nasasanay-sanay ka na kahit alam mo mali, ginagawa mo pa din.
And then, this is the last stage kung sa constant terminal na to. Co-opted na yung puso mo. Hindi ka na nababahala. Paulit-ulit mo nang ginagawa kahit alam mo mali. Di ba? Hindi ka na battered kahit alam mong kasalanan yun. In fact, okay, nagiging normal na lang, nagiging okay na sa'yo, no? Na kahit alam mong mali, nakikipag-chat ka pa din sa hindi mo asawa, normal lang na mag-under the table, wala naman si boss. Okay? Pero hindi natin namamalaya na yung puso natin, ano na pala, na-corrupt na ng kasamaan. Like for example, di ba, yung issue ng politiko sa atin, di ba? Kahit sinong maluklok dyan sa pwesto, kahit gaano pa kaganda yung mga sinasabi nila, alam natin na corruption pa din yung kahihinatnan nila. Mangungurap at mangungurap pa din. Pero sa kanila, parang wala lang. Parang nagiging okay lang. At tayo din naman sa atin na tayo na magagawa eh. Yan talaga sila eh. Diba? So, ganun na. Ito yung stage natin na corrupted yung mga pagkatao natin. Diba? Even small things, even in the small things, pwede natin ma-achieve yan. Like for example, hindi nakakalimutan natin mag-quiet time. Sa araw-araw, nakalimutan natin mag-pray. At no one is exempted dyan. Diba? Busy, na ano tayo, kasi sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, nagiging busy tayo. Minsan nakakalimutan natin yung panahon natin sa Diyos. So, ngayon, for example, kung ikaw yan na na-realize mo na, oo nga, no, parang kailangan ko nang magbago. Kailangan ko yata talagang, kailangan ko nang may baguhin. Kasi, paulit-ulit na lang kung kasalanan ko. Praise God. Like for example, you have this realization now. Diba? Pero, paano pag sinabi na, paano merong nagsabi na, ano pag tawag nitong ayaw natin magbago? Diba? Yung iba, may realization. Yung iba, parang, ayaw mo na. Sige na lang. Layo pa naman babalik si Lord. Saka na lang pag pagkatanda ko. Pagka 50 years old ka ako magbabago. Sadly, ang sinasabi dito, kung ayaw mo, gusto mo pa din ng kasalanan, ang kahahantungan mo ay Romans 6:23a. At kung paulit-ulit ka sa ginagawa mo kasalanan, kung paulit-ulit tayo sa ganyang sistema natin, for the wages of sin is death. Diba? Klaro yan. Yun ang kahantungan natin. Dahil ang Diyos ay banal at makatarungan. Holy and just. Holy si Lord at just siya. Hindi niya pwedeng ipikit lang yung mga mata niya sa mga kasalanan natin. Mapagmahal po ang Diyos, amen. Maawain po ang Diyos. But God is also holy and just. Siya po ay kailangan po may hustisya. Amen? Hindi niya pwedeng ipikit lang ang kanyang mga mata na, sige, dahil mahal naman kita, takal sa langit. Diba? Hindi po konsentidor ang Diyos. Amen? Kasi in fact, galit ang Diyos sa kasalanan. Amen. Galit po ang Diyos sa kasalanan. And one day soon, haharap tayo sa Kanya. Amen. Haharap tayo sa Diyos. Hindi po tayo nananakot dito. Hebrews 9:27, and it is appointed for mortals to die once. And after that, the judgment. Diba? Mamamatay tayo, at pagkatapos natin mamatay, tayo ay haharap sa paghuhukom. Amen. Dahil si Lord ay holy and just. Kailangan may paghuhukom. Diba? Kaya naman nagsabi na,
Sige lang, pag namatay ako, magdadasal na lang ako ng mga kamag-anak ko. Doon na lang ako maghihintay sa purgatorio. Pagdadasal na lang ako sa pagdadasal nila. Ano, sa pagdasal nila, mapupunta akong langit. Albularyo, meron akong kakilala. Alam natin may albularyo, pero purgatorio, wala po yan sa langit. Amen? Wala po yan. Hindi po nakikita yan sa Bible. Amen? Kung dati napaniwala tayo na okay lang na mamatay na ganito lang, may kasalanan, ipagdadasal na lang ako ng mga kasimbahan ko, 10 araw, o ano ba yan, iligtas yung kaluluwa niya sa purgatorio. Narinig ko yan, nilinya yung lula ko eh. Pero wala palang ganyan, no? So, pag namatay ka, na hindi ka nagsisi, hindi ka nagbago, daladala mo yung kasalanan mo, ano ang naghihintay sa'yo sa paghuhukom? This is the wrath of God. Ano ba yung wrath of God na yan? Shallow English. Sa Tagalog, ito yung nagpupuyos, naggalit ng Panginoon. Kasi nga, galit siya sa kasalanan. At yung mga kasalanan na yun, naipon simula nun, panahon ni Adam and Eve na nag-disobey sila, kinain nila yung prutas, di ba? Kasi dapat nun, nung nag-disobey sila, mamamatay na sila agad dapat. Kaya nga sabi, di ba, yung kabilin-bilinan lang ng Diyos sa kanila. Pwede lang gawin lahat. Pero huwag lang nilang kainin yung prutas na yun. And because mamamatay sila, they will surely die. But God is still merciful. Maawain pa din at mapagmahal ang Diyos. Amen? Kaya instead na mamatay sila, right at that moment, nahabag pa din ang Panginoon. Kaya naipon ang galit ng Panginoon from Adam and Eve and up to that generation bago dumating si Jesus Christ. Amen? At dito na lumabas ang problema ng tao dahil sa kasalanan. Amen? Ito yung problema natin. Nagalit na sa atin yung Panginoon. The wrath of God ang nagpupuyos ng galit dahil sa kasalanan natin. Ang ito na ang problema natin. Our problem is the eternal separation from the Father. Diba? Kasi lahat tayo ay makasalanan and the wages of sin is death. We are bound to death and hell. Diba? At hindi naman pwedeng takpan na lang ni Lord yung kanyang mga mata sa mga kasalanan natin. Diba? Kasi nga, ang sabi ng Psalms 18:14, righteousness and justice form the foundation of God's throne. Amen? Hindi pwedeng baliin ng Diyos ang kanyang katangian na siya ay righteous and He is makatarungan. There should be justice. Kailangan na mabayaran yung utang. Kailangan na mabayaran yung kasalanan. Amen? Like for example, may isang abogado or judge na kinampihan yung nang-rape. Kinampihan o pinawalang sala yung nagpatay ng bata. Di ba? O nang-kidnap, pinawalang sala, hindi pinakulong. Irerespeto pa ba natin yung judge na yun? Irerespeto pa ba natin yung lawyer na yun? I-honor ba natin sila? Of course not, di ba? So that is just the same with God. Kailangan may justisya na mangyari sa mga kasalanan na dapat pagbayaran. Amen? The justice of God demands payment for man's sin. Kailangan pagbayaran. At kailangan merong magbayad sa pagkakautang nating kasalanan. Amen? Ang problema, wala tayong kakayahan na bayaran yan. Tayo ang nagkasala,
Pero wala tayong kakayanan na bayaran ang kasalanan natin. Yan yung problema natin. Kaya tayo nahiwalay sa presensya ng Diyos Ama dahil sa kasalanan natin. But, ginawan pa rin ng Diyos ng paraan. Ito na yung parupong niya. Righteousness and justice form the foundation of God's throne, while steadfast love and faithfulness go before Him. So even though He demands justice and God is righteous, mapagmahal pa rin at tapat pa rin ang Diyos. Amen? Kaya, ginawan niya ng paraan. May magbabayad, kailangang pagbayaran, ano ang solusyon ni Lord? God's sacrifice and substitution. Hindi natin kayang bayaran. Kailangan may magsakripisyo, kailangan may gumawa in behalf of us. So dito natin ipapasok yung key verse natin. So God's sacrifice, alam na natin, di ba? Paano yun nangyari yung God sacrificed His own one and only beloved Son as a substitution for us. God made a way for us. So, substitute. So, in behalf of God, and in behalf of us, Jesus Christ, si Jesus Christ ang nagsakripisyo. So, let's open our key verse, Isaiah 53, 1-2. Sabi nga doon, ano na to? Ang background ng ano na to is, this is from the book of Isaiah, and we know that Isaiah is a prophet. Isa itong, pinampisay na. Kumbaga, nahula na ni Rudy Baldwin. Meron bang ganun? Hinula na may paparating na tagapagligtas sa katauhan ni Jesus Christ. Although hindi dinetalye kung sino, kung paano, kung saan siya galing, mga detalye. Pero ito yung pinampisay sa kanya na may isang tagapagligtas na darating. Amen. Amen. So, i-reveal ng Diyos Ama kay Prophet Isaiah kung sino itong paparating na tagapagligtas. In verse 1, this is the suffering servant who has believed what he has heard from us. Sino daw maniniwala? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, like a root of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. So looking back at Jesus, sino ba si Jesus? Galing ba siya sa marangyang pamilya? Galing ba siya sa mga maharlikang lugo? Yung mga kalahi na, no, hindi. Instead, anak lang siya ng karpentero at plain na housewife. So, isang payak na pamumuhay, di ba? Like a root out of dry ground. So, hindi inganyo ang hindi maingrande yung pagdating ni Jesus Christ. In fact, saan siya pinanganak? Sa sabsaban naman siya pinanganak, di ba? He has no form or majesty, no beauty. So, yung mga nakikita na no beauty in Him, that we should desire Him, hindi siya yung mga nakikita natin sa picture na siya, napaka-shiny ng mukha niya, tapos may pabilog-bilog pa siya dito, yung mga pagganyan-ganyan ng picture, hindi ganun ang pagka-describe sa Kanya. So, He has no form or majesty. So, hindi pang telenovela, hindi pang Korean novela, yung background ni Jesus, yung pagkadating niya. And then, we continue na verse 3. Ang sabi dito, He is despised and rejected by men. Amen po ba? A man who sorrows and acquainted with grief. He is despised and rejected by men. Hindi lahat tumanggap kay Jesus. Nung nagtuturo na siya, nung nagsisimula na siya ng kanyang ministry, yung iba tinanggap siya, yung iba pinapalayas siya, yung mga Pariseo, kinukontra siya, di ba?
Hinahanapan siya ng butas, hinahanapan siya ng mga kontra-kontra. Kasi he is despised, rejected by man. Hindi lahat tumanggap sa kanya at hindi lahat naniwala sa kanyang pagtuturo. Amen. A man of sorrows, acquainted by grief. So, malungkot yung background ni Jesus Christ, di ba? Ordinaryo lang. Bilang isang karpentero, kailangan niyang buhayin ang kanyang sarili, tumulong sa kanyang pamilya sa paggagawa ng mga lamesa, mga mga upuan. Hindi din ganun karangya ang kanyang pamumuhay. And nung sinisimula na siyang huntingin kasi malapit na siyang ipako sa cross, there is this scene in the Garden of Gethsemane, di ba? Anong ginagawa ni Lord doon sa garden? Bago siya. He was praying, amen, di ba? He was praying and crying to the Lord. Malungkot siya. Natatakot siya. And ano ba ang sabi doon? Lumuha siya ng dugo. Di ba? Pinasabi sa Bible. Pero ang scientific explanation niyan, nangyayari yan. Nakapaluha talaga ang ng dugo. Pwedeng magluha talaga ng dugo ang isang tao kasi parang nagra-rupture daw yung mga ugat, yung mga capillaries. At ano ang cause niyan? Severe mental anguish. Sobrang pagtitis, parang depression, high anxiety. O, di ba? Yung talagang, grabe na talaga yung depression mo, grabe na talaga yung kalungkutan mo, kaya nag-rupture yung mga veins mo. Kaya nagluha ka ng dugo. And even sa kanyang mga disciple, di ba? He was despised. Anong ginawa ni Peter? Dininay siya 3 beses. Kahit yung mga ka-close niya mismo, they despised Jesus. Amen? Kaya, kung gagawin ko yung nobela ang buhay ni Jesus Christ, hindi sisikat kasi puno ng paghihirap. At napaka-ordinaryo lang. Amen? Next, verse 4. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God and afflicted. Okay, isa-isa lang. He took up our pain, bore our suffering. Dinala niya lahat ang mga hirap at pasakit. Hirap at pasakit na dapat tayo ang nagsasuffer at tayo dapat ang magdala ng dahil tayo ang nagkasala sa Diyos Ama at hindi siya. And when Jesus died on the cross, nung ipapako na siya, dala niya lahat yun sa cross. Amen? Mga pasakit, yung mga kasalanan. Pero, yet we esteem Him stricken. Ang sabi niya sa ibang version is, yet we considered Him punished by God. Pero ang pagtingin ng ibang tao o ng mga tao is, deserve mo yan. Yun ang pagtingin nung ipapako siya sa cross. Ang tingin sa ibang tao ay pinarusahan siya ng Diyos. Pero hindi po yun ang totoong nangyari. Hindi po sa Kanya ang pinarusahan. Hindi po sa Kanya ang dapat na parusa. Sa atin po dapat. Because He is just a substitution in behalf of us. Moving on to verse 5. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Diba? Yun ang tinalakay natin. Muna yung tatlong nature of man, the transgression and iniquities. Siya ang nagdala ng ating mga transgressions. At siya ang nagdusa sa lahat ng mga corrupted na puso natin, sa mga kasalanan natin. Kaya, dahil sa mga kasalanan natin, si Jesus ang nag-suffer in our behalf.
from Adam and Eve up to that age, up to that generation, ipapako na siya sa cross. Siya, dala niya yon lahat. And even in the future, sa mga gagawin pa natin kasalanan, dala na yun, lahat ni Jesus. Pinako na yun in the cross. Verse 6, all we like sheep have gone astray. Lahat daw tayo. Kaya nga all have sinned, di ba? Lahat tayo, nagbiglang liko at gumawa ng sariling paraan natin. Pumunta sa mga, dumaan tayo sa mga sariling pamamaraan natin. We have turned everyone in his own way, and the Lord has laid on him the iniquity on us all. So, ang Diyos, binuhos niya lahat ng kasalanan ng tao kay Jesus Christ. Amen? Yung nagpupuyos na galit ng Panginoon, the wrath of God, binuhos niya kay Jesus Christ that time. Pinatong niya kay Jesus Christ yung lahat ng galit, lahat ng pagdurusa na dapat tayo ng pagdurusa, mga naipon na kasalanan, binuhos niya kay Jesus Christ at that moment. Kaya nga, sa sobrang pagsasuffer ni Jesus Christ, sa sobrang takot ni Jesus Christ, it says in Matthew 27:46, anong sabi niya? My God, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Napasabi si Jesus Christ na ganyan. Ano ba, pinabayaan ba talaga siya ni Lord? Pinabayaan ba talaga siya ng Diyos Ama? Ganun na ba talaga ang nilaglag ba siya ng Diyos Ama? Hayaan na lang ba siya na ganun na lang? Hindi. But of course na. Kasi yun na ang plano. Yun na ang plano ng Diyos Ama na kailangan may magbayad sa kasalanan ng tao. At si Jesus yun. Dahil wala tayong kakayanan na bayaran lahat ng kasalanan natin. Diba? Kasi kung tayo lang ang magbabayad, deserve natin eh. Diba? Deserve natin yan kasi tayo gumawa ng kasalanan. Kasi si Jesus nawa, walang kasalanan, walang napaka-inosente. Siya ang nagbayad at ganun ka-valuable yung salvation natin. Amen? Yung binuhos ni Jesus, sinalo ni Jesus lahat ng wrath of God, ang galit ng Diyos Ama ng panahon na yun. Ang nagpupuyos na galit ng Diyos Ama, sinalo niya lahat. Kahit gaano masakit. Kaya napasigaw siya, napatanong siya, Lord, bakit mo pinabayaan? Kasi ganun katindi yung galit ng Diyos. Ganun ka dami. Ganun kahirap yung pagsasuffer niya para lang mabayaran yung kasalanan natin. So, our problem, yung eternal separation, God's solution, si Jesus Christ as substitution in our behalf, siya ang namatay para sa atin. The result is our salvation and reconciliation. May result na po. Ano po ang nag-gain sa lahat ng yun? Ano po ang nag-gain ng Diyos Ama sa sa process na ito is nagkaroon tayo ng kaligtasan at reconciliation. Next, in our key verse, Isaiah 53 verse 5, parang babuo, that He was wounded for our transgression, bruised for our iniquities, the chastisement. Ano po ba yung chastisement? Ano yun? Ano ba yun? For our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed or we are reconciled. So chastisement yung parang sa nangyaring iyon, ang napala natin is we have the salvation.
Nagkaroon tayo ay naligtas. Dahil na-resolve na ang issue ng kasalanan, nabayaran na ang utang, na tulukan na ang kasamaan sa pagkapako ni Jesus Christ sa cross, ang nasolusyonan na the payment for our sin. Because He is righteous and holy, namatay na si Jesus Christ, nabayaran na ni Jesus Christ, ang nagkaroon tayo ng salvation and reconciliation. Pwede na ulit tayo lumapit sa Diyos Ama. Nagkaroon ng peace ang ating relasyon kasi nagkalamat yung relasyon natin. Hindi tayo basta-basta makalapit sa Diyos Ama dahil nga sa kasalanan natin, there is this gap of sin. Ngayon, na nabayaran na ang kasalanan, sa pagkakautang natin kay Lord, the issue was resolved. Nagkaroon na tayo ng salvation at pwede na ulit tayong lumapit sa presensya ng Diyos. Kaya nga sabi, parang, you tore the veil, you made the way, when you said that it is done. Yun yan. It is done. Tetelestai, it is finished. Diba? Amen. Ephesians 2:13. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Jesus Christ. Malayo tayo dati. Pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ on the cross, tayo ay napalapit. Pinalapit niya tayo muli sa pagsakripisyo at ng kanyang dugo. Pagdanok ng kanyang dugo doon sa cross Calvario. Ngayon, nagawa na ni Lord ang kanyang part. Nagawa na ni Jesus Christ at ng Diyos Ama ang dapat nilang gawin. Nagawa na yung plano. Ano na lang yung gagawin natin? Diba? Tayo pa niligtas eh. Diba? So ano na lang gagawin? What is our part? Or how should we respond to what Jesus did on the cross? Ano ang gagawin na lang natin sa ginawa ni Jesus Christ na pagpapako sa cross Calvario? Una, repent of all sin. Ano yung repent? Pagsisisi. Amen? Acts 3:19. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. Amen? So, aminin. Confess your sins. Aminin. So, talk to God. Ikaw lang naman at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Di ba? Or you can also talk to a pastor, to a close friend in Christ, di ba? Na, nahihirapan talaga ako sa kasalanan na ito. You can have a counseling. But above all, talk to God. Di ba? Ang Diyos po nakikinig. Amen? Ang Diyos po, hindi po siya binig, hindi rin siya bilang. Alam niya ang lahat. Alam niya kung nasa puso natin. Basta, you repent. You talk to God. Amen, di ba? You repent. Ano ba yung you repent? Mag-repent tayo. Like, for example, andito yung kasalanan. Papunta ka na sa kasalanan. Pero dahil nag-repent ka, tumalikod ka sa kasalanan. Talikod ka. Pero dapat may gawin ka rin. Kasi sabi din dyan, it's not enough to repent. You must turn to God. Diba? Hindi lang basta talikuran yung kasalanan mo, turn to God. So, God is this way. Ito yung kasalanan, andun si God, it's not enough to repent, talikuran lang, you turn to God. You look, so you move forward to God. Pumunta ka na dito, forward to God. Amen? Kasi pag ang tendency mo, tumalikod ka lang sa kasalanan, paano pagkakalabitin ka ulit ng palay?
kakalabitin ka ulit ng sino pa yung mga labit sa'yo? Ng bisyo, ng sigarilyo, ng inom, ng sugal. The tendency is, may tendency ka na bumalik ulit. Di ba? Bumalik ulit o harapin ulit. Kasi you did not turn to God. Pero, if you repent and then you turn to God, andito ka na, kalabitin ka man ng palay, ng bisyo mo, ng sigarilyo sugal, ng drugs, hindi na ka na nila maaabot kasi nasa presensya ka na ng Diyos. Masyado ka nang malayo. Amen. Amen, di ba? Kaya, yun yung nakaka-relate talaga yung mga bagong buhay. Amen? Yung talagang nagbagong buhay na talagang hindi na talaga, kasi malayo na sila. Amen? That's the right right repentance. Repent is changing the direction away from sin and turning back to God. Bumalik sa Diyos. Amen? Yun yung tamang illustration ng repentance. It's not enough to turn away from your sin, but the full repentance is to turn back to God. Bumalik ka sa presensya ng Diyos para hindi ka na makalabit ng kung sino-sino mong palay dyan. Amen? Next is receive. After repenting, receive the forgiveness for all sin. Amen? Acts 26:18. Open their eyes and turn from the darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and praise among those who are sanctified by God. Amen. So, repent and receive forgiveness. Kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos. If there is true repentance, kung may totoong pagsisisi at bumalik ka sa presensya ng Diyos, walang dahilan para hindi ka niya patawarin. Amen? So huwag kang magduda sa kapatawaran ng Diyos. Amen? Minsan magduda pa tayo, tama kaya itong ginagawa ko? Amen? Napatawad na kaya ako ng Diyos? Huwag mong pagdudahan ang Diyos sa buhay mo. Amen? So receive the forgiveness of God. And the last illustration is repent and receive. Change of mind and change of direction. Yan po ang dapat natin gawin as a conclusion. Amen? So, malinaw po ba ang salita ng Diyos? Amen? Malinaw po ba? Amen. So let's bow down our heads in prayer. Father God, maraming salamat sa iyong katuruan sa aming Lord God. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita na buhay at puno ng wisdom, Father God, ang iyong salita. Lord, we pray, Lord God, that this word, Lord God, ay hindi lamang hanggang dito namin mapakinggan, Lord God, kundi, Lord God, ang iyong salita, Lord God, ay aming madala. Dalhin namin, Lord God, sa pang-araw-araw namin na kinakaharap, Lord God. Lord, hindi po kami karapat-dapat, Lord God, pero kami po ay lumalapit pa rin, Lord God, dahil wala po kami ibang malapitan, Lord God, kundi ikaw lamang, Father God. Lord, kami po ay makasalanan, Lord God, pero ikaw ay makatarungan, Lord God, at ikaw ay tapat, maawain at mapagmahal sa amin, Lord God. Kaya, Lord, hinihingi po namin ang kapatawaran lahat ng mga kasalanan namin, Lord God. Hinihingi po namin, Lord God, ang palinisan, Lord God, na galing sa iyong dugo, Lord God, na dumanak sa cross Calvary, Lord God. Father God, I pray for my brothers and sisters, Lord God, na i-bless niyo po sila, Lord God. Keep them healthy, Lord God, and so as their family, Lord God, sa Pilipinas, Lord God. Lord, bless their families, Lord God. Keep them away from any harms and sickness, Lord God. Father God, I pray that you will provide all their needs, Lord God. Kahit man po sa aking mga kapatiran dito, Lord God, tulungan niyo po sila, Lord God, sa mga pang-araw-araw na pamumuhay.
kalakasan, Lord God, na hindi lamang physical, kundi spiritual, Father God. Lord, ikaw po ang nakakaalam, Father God, sa dinidesign ng bawat puso, Lord God. And in the name of Jesus, Lord God, I speak favor, Lord God. I pour, Lord God, your, your power, Lord God, na magawa, Lord God, at ma-fulfill, Lord God, kung ano mang dinidesire na kanilang puso, Lord God. Lord God, ikaw po ang manguna sa buhay namin. Ikaw po ang manguna sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.